magkakaalaman na daw kung sino talagang, kung sino talagang may pakanan ng flood control project. Meron nang magtuturo. May testigo na. Jen. Oh. Sino ang source ng balita na yan? Aba, ito ay... matagal na natin pinapangarap. Ito ay mapagkakatiwala ang source. Ayon dito sa ating source, isa daw dating mambabatas. Dating mambabatas? So it's either congressman, buhay yan, buhay. Senado, buhay, former. Ayan. Handa na raw siyang magsiwalat ng lahat ng kanyang nalalaman sa katiwalaan sa flood control project. Yan na ang sinasabi ko. Pero ngayon, anong posisyon yan? Huwag muna natin sasabihin. Sige. Naku. Kasi baka ma-preempt. Exciting ito. Sige. Ito ang dito. Ito ang... Kasi baka itanong nyo, ano ang kinalaman niya dyan? Diba? Anong nalalaman niya? Oo nga. Siya ba'y nagsangkot dyan? O siya ba'y gumawa din ng insertion? Ito ang clue, Jen. Ito daw mambabatas na ito ay involved talaga sa katiwalian. Nako, so aamin siya? Aamin siya. Mabigat nga yan. Involved siya sa nangyari at alam niya kung paano ginagalaw, paano ginagawa yung kalakaran dyan. Dating mambabatas, so ibig sabihin, hindi na ito mambabatas. Tapos na yung kanyang termino, gano'n. Tinong mo lang, Jen, Oo. 20th Congress ngayon. Okay. Ang gumawa ng sinasabing pinakamatinding budget na maraming insertions, etc. irregularidad ay yung 19th Congress. So kung ikaw ay kabilang sa 19th Congress at hindi ka na ngayon nakapwesto, pwedeng ito yan. Diba? Oo nga, no? Oo, pwede. Nako, isa-isahin ko yung mga dating senador at dating congressman. Grace po? Hindi? Wala pang pangalan. Wala pa. Akala ko si dating mambabatas ngayon. At alam mo ba kung sino ang kumumpirma nito? Na siya nga ay direkta may kinalaman? Na ito ay may lilitaw na testigong ito? So kumpirmadong lilitaw talaga? Meron na. Dahil nakausap na ito ni Ombudsman Crispin Remulla. Yan na. Ayan, no? Yan, sabahin mo, Nakatanggap ako ng tawag mula sa ating... Yan, Ano sabi? Nakatanggap rin ako ng tawag. Very early in the morning. Isang kaibigan ko. Wow. Para siyang go-between sa isang congressman from Quezon City. Who wants to tell all? Ayan ang sinasabi ko. Tell all? Yes. So, we'll wait. I will work on that. Sasabihin niya itong involvement niya. Involved pala siya? Ay, siyempre, alam niya, sa lahat ng nangyayari at saka kung paano nangyayari lahat yan. Yan na. Sinasabi natin. Kaya sabi ko talagang si Secretary Bo yung ombudsman may gagawin ito talaga sa ikagaganda ng bayan. Kaya lang. Teka, may pasubali pa. May kondisyon si Ombudsman Remulla. Binigyan pa niya ng kondisyon yung sasabi ng magti-tell all? Ang sabi niya rito, wait a minute. Kaping mainit. Bago mo sabihin yan. Kailangan mo munang isoli lahat ng iyong mga nakuhang pera mula sa corruption. Atras ako, sir. Restitution agad din. Restitution muna. Umamin ba siya na magkano ang nakulimbat niya? Ganun ba ibig sabihin? Sabi niya kasi dito, kailangan muna ng plea bargain. Mag-bargain ka muna. Magkano ibabalik mo? Pagpapakita ng magandang gesture, good gesture niya naman. At hindi ka na namin kakasuhan. Plea bargain sa plea bargain. Yes, plea bargaining agreement. Mas mababang kaso na lang. Okay. Ang ipapile namin sa'yo.
dating mambabatas, taga Quezon City, natalo. Taga Quezon City daw eh. Mula Quezon City. Mula Quezon City, saka nakatira, hindi mambabatas ng Quezon City. Hindi. Pwedeng gano'n, di ba? Pwede nga, Pwedeng taga Bicol Na na nakatira may sa Quezon City. bahay sa Quezon City. Halos lahat naman yan kasi sa Batasan Complex na karamihan sa mga yan eh. Ito kaya si Saldico, Jen? Saldico? Parang wala siyang alam kung bahay sa Quezon City. Wala. Wala ata, no? At saka mukhang mahirap kausapin ito, di ba? Nasa malayo eh. Sino kaya ito? Nako, ang problema po dito ay yun nga, yung... Alam ko na, may idea ko dyan, Nason. May idea. Nabanggit na yung pangalan niya ng mga Diskaya. Nagsasabi lagi ng pangalan. Ang kita dito, papupunta kay ganito, kay ganyan. Sino? Si Batman. Batman? Yan ang tinatawag na alias Batman ng Kongreso. Kongreso, yes. Alam ko yan. Kapartner ni Ruben. Kita-kita eh. Yan ay kapartner ni Ruben. Ruben Padilla. Si Batman, kapag may Batman, may Ruben eh. Di ba? Parang naalala ko nga may ganyang tinatawag. Batman and Robin. Nga. Si Batman kasi, ewan ko lang kung yan nga, yung Marvin Rillo, Nelson. Dating congressman yan, na tinalo ni Naku po. Bong Suntay. Oo nga, sa maikling konting lamang. At saka yung Marvin Rillo, ay minsan na nabanggit ang pangalan yan eh. Hindi kaya siya? Baka nakikinig ngayon si Kong Marvin. Nanonood lagi sa atin yan eh. Hintayin natin. Siya kaya ang tinutukoy ni Secretary Boying Rimulya. Unfair naman na pangalanan natin, Jen. Wala namang binigay na pangalan. Totoo, baka nga, no? Kasi sinabi lang ni... Hindi ko sa bagay, Jen, kung sa Quezon City, di ba, mag-zero in na lang tayo Quezon City, na dating congressman o dating mambabatas, sa tama ka, nandun yung clue. Ayun, active siya sa 19 Congress eh. Pasok nga. Natalo lang siya, this year. At wala namang binanggit sa mga nakarang hearing na dating congressman na ngayon ay hindi na congressman. Kasi yung Atayde, congressman pa rin ngayon. Incumbent pa rin. Yung Ralph Tulfo, congressman pa rin. Oo nga. Marvic, Marvic dito sa Puliat, incumbent pa rin, hindi natalo. Yung Mitch Cahayo naman, Caloocan yun, di ba? Yun. Si PM Vargas, kapatid ni Alfred, congressman pa rin na ngayon. Ang napalitan lang talaga yung Marvin Rillo, wala, nalaglag. So yan na talaga? Hindi ko sinabi. Base sa clue. Kung ang pagbabatayan natin. Pero again, yun na naman hula-hula lang namin. Pwede hindi. Kasi nga, ang sabi natin, it's either, kasi mamabatas, ha? Ewan ko kung dun sa pagkaka-translate sa English, congressman. Tinagalog na kasi, mamabatas eh. So it's either senador ito. Kung senador naman na taga Quezon City, hindi ko lang alam si Senator Grace Mo kung may bahay dito sa Quezon City. Sino ba mga nawala sa Senado nitong natapos ang kanilang mga termino? Wala namang senador dyan na nabanggit eh. Wala ba? Na involved sa flood control, di ba? Nga. Na taga Quezon City at dating mamabatas, maliban kay Bong Revilla, pero taga Cavite yun. Yun na nga. Cavite yun. Ba't naman ito kasi Secretary Boying, parang daig pa yung mga nasa showbiz. May blind item pa. Baka kasi hindi matuloy. Siguro nagpe-playing safe siya. Ganon? Hindi, parang siya pa nagbigay na kondisyon eh. Willing na lumabas eh. Di ba? Ang ginawa lang niya, sinabi, teka lang, magkano ka muna? Maglabas ka muna ng yung, plea bargaining agreement, parang ganon. Yun nga. Di ba? Oo. Ay kung sinabi, sige, anytime. Ay kung yan ay nasa isang hearing, di ba, halimbawa, pinaamin niya. Ikaw ba? Opo, magsasabi na po ako. Sino yung mga yan? Ikaw ba? Nakabahagi ka? Pwede, willing ka ba? Kumbaga, under oath na to. Isa tagpo na, nanonood na tayong lahat. Willing ka ba na yung mga kinita mo doon sa ay isauli na sa kaban ng bayan? Ay di, pasok na sana. Di ba? Ay ngayon, kung sasabihin mo yung ngayon, at hindi pa binabanggit ang pangalan, paghihinalaan ka pa tuloy ng tao dyan. Kung sasabihin sa bandang huli, hindi ho nagtuloy eh. Hindi kami nagkasundo sa plea bargaining agreement. Nako po.
Magkano ba gusto sa uli? Gusto sa uli, 1 billion. Sabi ko, kalahati lang eh. Di ba? Kasi nga, yung pagsusuoli, dapat dumaan sa korte din, Jen. Yan, korte magsasabi. Hindi kayo magtatawaran Paano dyan. ko sabihin ng korte na maliit pala yan? Di ba? Ano na lang po, dagdag ako. Ano lang po ito, paunang bayad. Diyan natin makikita, Jen, yung sinasabi nila na mauuna yung restitution. Ha? Kung Kung uubra talagang kaya nilang gawin. At kung papayag nga talaga yung kung sino man yung witness na yan. Di ba? Well, hindi po namin tinitiyak ha na si Kong Marvin na guest lang po namin yon. Base sa clue. Base doon sa clue. Na ibinigay ng ombudsman. Baka mamaya lumabas na naman sa social media. Natuklasan ng 2 anchor ng Net25. Sigurado na yan. Di ba? Baka ganun na lumabas, pinagpapauna na po namin ha. Siyempre, pang-viral yan. Natuklasan na pala tutunang sa ganang mamamayan, Net25. Ito pala. Ito pala si Congressman Marvin. Nako, disgrasya tayo. Wala po ha. Hindi po namin kinukumpirma yung bagay na yan. Tinitingnan lang natin batay doon sa mga clue na sinasabi ni Ombudsman Boying Rimulya.